Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay. Nawa, tayo po ay makatugon sa aral na ibibigay sa atin ng rabay. At sana po, sa maririnig nating aral, lalo sanang magtumibay ang ating mga pananampalataya. Mabigyan tayo ng pag-asa, lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran na nasa gitna ng kanilang mga kabagabagan at mga suliranin sa buhay. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, ang kwento po ng rabay sa atin ay may pamagat na, is your shame greater than ya? Ang atin daw bang kahihiyan ay mas malaki kaysa kay Amang Yahweh? Ang nagawa ba daw nating kasalanan o pagkapahiya ay mas malaki kaysa sa ating Amang Yahweh? Alam po natin mga kapatid na sa araw-araw na ginawa ng Ama, tayo po ay nasa pagpipili kung anong ating gagawin sa ating buhay. Gagawin ba natin ang tama ayon sa kalooban ng Ama at ayon sa aral na narinig natin, o gagawin natin kung ano yung tama sa ating mga pangunawa? At kung minsan, sa kagagawan na rin natin, tayo ay nakapagdidesisyon o nakapamimili tayo sa buhay na nagiging taliwas doon sa aral. At ito'y nagiging dahilan kung minsan ng ating mga kabagabagan, ng ating mga bagabag, ng ating mga suliranin. At ang problema mga kapatid ko, hindi lang tayo yung nakararanas ng ganitong mga paghihirap, kundi damay ang ating mga mahal sa buhay. Damay ang ating mga asawa, ang ating mga anak, kasama ng ating mga apo. Kaya sana po sa maririnig nating aral, may matutunan po tayo. Kaya simulan po natin ng kwento. Now, ang unang buhos po ng ating rabay ay dito sa aklat ng mga awit, chapter 51. Ito yung panahon ng si David ay magkaroon ng sinasabing pagkapahiya sa kanyang sarili. Yung kahihiyan, yung shame, yung kasalanan kanyang nagawa na bagamat siya po ay pinagpala ng Ama bilang lingkod na ginawang pangalawang hari ng bayang Israel, pinakamaliit sa kanyang angkan na Yehuda. Siya po'y ginawang hari mula sa kanyang pagiging pastol ng mga tupa. Pero bagamat ganito ang ginawa ni Amang Yahweh kay David, gumawa ng kahihiyan si David. Dahil ang sinabi ayon sa kwento, iniligay mo sa kahihiyan ang ating Amang Yahweh. Kaya talasasin natin ang kwento ni David nung siya po ay nasa gitna ng kanyang bagabag bilang kanyang pagkapahiya sa kanyang nagawang pagkakasala. Sabi dito sa aklat ng mga awit, chapter 51, verse 8, sabi niya, verse 7, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. So, ang pakiramdam ni David dito ay para pong siya ay nagumon sa putik. At ang kanyang pahiwatig sa kanyang sarili ay hindi karapat-dapat na tumawag sa pangalan ng Ama. Kaya sinasabi ni David, linisin mo ako, Amang Yahweh, sa hisopo. Pagparinggan mo ako ng iyong mga salita. Pagparinggan mo ako, sabi niya, ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Ama, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. So feeling ni David nung kanyang panahon napakalayo ni Amang Yahweh. May mga pagkakataon mga kapatid na ganito rin yung nararamdaman natin. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na self-isolation sa ating sarili. Yung parang nahihiya tayong tumawag sa Ama. Naramdaman ko ito sa mga aking panahon na ako pa'y nahihiya pa akong tumawag kay Amang Yahweh na aking Ama. Dahil ako'y hindi karapat-dapat na tawagin niyang anak. Nahihiya pa ako ng mga panahon na ako'y magsabing I love you, Amang Yahweh. Bakit? Sa aking sarili nasasabi ko na hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kanyang pagpapala. Pero purihin ng Ama dahil binago niya ang aking kaisipan.
And we pray na baguhin din sa ating mga kapatiran na may ganitong nararamdaman sa kanilang mga sarili, na tayo ay magkaroon ng kusang paglapit sa Ama ng anuman yung ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan, dapat ito'y hindi maging mas malaki kaysa sa ating Ama na mapagpatawad. Kaya nga, ang kanyang pamangati, is your shame greater than Father-ya? Ang iyo bang kahihiyan ay mas malaki, mas malawak, mas mabigat kaysa kay Amang Yahweh? Kaya sabi ni David, verse 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Dapat natin itong maramdaman, mga kapatid ko, na sa pang-araw-araw ng ating buhay, saan man tayo naroroon, andoon yung ating pagtitiwala at kapanatagan. Na ang pagliligtas ng Ama ay nasa atin. Otherwise, tayo ay mabubuhay ng may takot. Wala tayong masasabing kapayapaan sa puso kung hindi natin mararamdaman ang pagliligtas ng Ama araw-araw. Baka paglabas pa nga lang ng kalsada, natatakot na tayong lumabas Dahil pakiramdam natin, nakaamba ang kamatayan sa atin kung ang ating pakiramdam, wala ang pagliligtas ng Ama sa atin. Kaya mga kapatid ko, talastasin natin ang kwento na ibibigay ng ating rabay. At nawa, ang ating panalangin bilang inyong kapatid sa pananampalataya, lahat po tayo ay magkaroon ng kababaang loob na ilapit natin ang ating sarili sa Ama na mapagpatawad at nagbibigay ng ating pagpapalang buhay. Now, simulan po natin ang kwento sa ibinigay na tauhan ng rabay. Nawa, ang kwento na ating maririnig ay totoong nangyari sa buhay. Ito'y mga isinulat na nangyari ng mga nauna sa atin. Ang lagi nga sinasabi sa aklat ng Roma, chapter 15, verse 4. Itong sinasabi sa aklat ng Roma. Itong dahilan kung bakit tayo ay binibigyan ng rabay na mga tauhan sa Biblia na pinakahalimbawa, na isinulat sa atin para maging pattern natin, maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pagdidesisyon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Chapter 15, verse 4, sabi dito sa aklat ng Roma, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nasulat para sa ikatututo natin. Para daw tayo matuto. Isinulat ang kwento ng mga Israelita sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, sa Deuteronomio. Yun ang kanilang kwento. Mababasa naman natin sa aklat ng Joshua, mga hukom, mga unang hari, pangalawang hari, mga kronikas, at mga propeta, ang mga pinili ng Ama na maging piling tauhan sa Biblia na kapupulutan natin ng araw. At nawa, sabi nga ni Saulo, ito ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan. Anong mangyayari? Ay magkaroon tayo ng pag-asa. Baka yung maririnig mo na kwento, ikaw ito, kapatid ko. Baka yung maririnig mong tauhan sa Biblia, kapareho ng buhay mo. O kapareho ng kinasasadlakan mo sa oras na ito. Kaya sa iyo ang aral. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi kong sinasabi, maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Unang kwento natin dito sa pangalawang kronikas. Alam niyo, ang pangalawang kronikas ay halos ito yung kasulatan ng detalyadong kwento ng mga hari na tauhan sa Biblia na siyang pinili ng Ama na manguna ng kanyang bayan. Ang titingnan natin kwento rito, tama po kayo. Ito yung kwento ni Haring Uzziah. Now, kung kayo po ay nagbabasa na ng Biblia, and I pray at kayo ay aking ini-encourage, lalo ng ating mga deacon sa assembly, na basahin nyo ang buong Biblia para magkaroon kayo ng pangunawa sa kasaysayan na mga isinulat ng mga tauhan sa Biblia. Dahil ito'y kailangan ninyo sa pag-aaral.
Dito sa pangalawang Chronicles chapter 26. Ako'y natutuwa sa mga kababaihan dahil sila marami nang natututunan dahil sila yung mahilig magbasa. Ano po? Ang aklat pong itong chapter 26 may kwento sa buhay ni Uzziah or Uzziyahu. Pareho lang po yun. Yung aklat ni Uzziah or Uzziyahu, doon naman sa pangalawang hari, ang tawag sa kanya ay Azariah. Azariah saka Uzziyahu ay pareho lamang. Ano po? Kaya huwag kayong magulbihanan sa mababasa yung pagkakaiba ng pangalan. Now, dito sa aklat ni Uzziah, na siyang sumunod na maghari mula sa kanyang amang si Amasias. Sabi niya dito sa verse 3, may 16 na taon si Uzziah nang siya'y magpasimulang maghari. Now, ilang taon si Uzziah? 16 years old. Bata, ano po? At siya nagharing 52 taon for 52 years. Alam niyo po, pangalawa si Uzziah sa pinakamahabang naghari sa Yehuda. Dahil ang pinakamahabang naghari ay si Manase, 55. Kaya si Uzziah yung pangalawa. So, naghari siya ng 52 years. Ano po? At ang pangalan ng kanyang ina ay si Yekolia na taga Jerusalem. Verse 4. Ito yung taludturan kay Uzziah. At siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ni Amang Yahweh, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasias. Now, saan po natuto si Uzziah na gumawa ng mabuti? Mula sa kanyang amang si Amasias. Tabi-tabi po mga magulang, ano po? Kung ano po ang nakikita ng ating mga anak, one way or the other, mamanahin po nila. Ito man po ay masama or ito man ay mabuti, one way or the other, ano po, maaalala nila. At ang kabutihan nito, ano po, naging mabuting hari si Amasya. Kaya nang maghari ang kanyang anak, bagamat bata pa, dahil nakita niya kung gaano kabuti ang kanyang amang si Amasya, naging mabuting hari si Uzziah. Ano po? Siya ay naging mabuti sa harapan ni Amang Yahweh. So makikita po natin ang kahalagahan ng turo ng magulang. Yung mababasa natin sa Proverbio chapter 22 verse 15, 22 verse 6 yata yun, na kapag tinuruan natin ang bata sa kanyang mabuting gawa, ano po? Ito'y dadalhin niya hanggang sa kanyang paglaki. Kaya tayong mga magulang ay may responsibilidad na turuan natin ang ating mga anak sa mga dapat nilang mga maunawaan sa katotohanan sa Biblia. At ipakita natin kung paano maging magulang na mabuti. Paano natin sila itratrato bilang mabubuting mga anak. Paano natin sila bubuhayin sa kabutihan ng Ama at ituro natin yung mga kagandahang asal. Ito yung kagandahan kapag ang isang magulang ay marunong sa salita ng Ama. Matututo yung kanyang anak. And we pray, manahin ng ating mga anak ang ating mga pananampalataya. Ano po? Kaya sabi dito, naging mabuting hari si Uzziah. Ano po? Bakit? Dahil sa kabutihan ng kanyang ama. Verse 5, at siya'y tumalagang hanapin ng ama, kailan? Sa mga karaawan ni Zechariah, na siyang maalam sa pangitain sa ama, at habang kanyang hinahanap si Amang Yahweh, ano yung consequences ng kanyang paghahanap? Pinagiginhawa siya ng ama. Wow! Now, maliban sa may mabuting nakitang minanang ama sa kabutihan, si Uzziah, mayroon pa siyang mentor. Ang mentor niya rito ay ang propetang si Zechariah. Ang Zechariah na ito, siya yung nasulat sa huling aklat ng Lumang Tipan. Siya po yung Zechariah na yaon. Ano po? So, naging mabuting hari si Uzziah hanggat andoon yung kanyang mentor na nagbibigay sa kanya ng advice at nagtuturo sa kanya ng kabutihan sa kanyang buhay. Ano po? So makikita natin na ang simula ng tao kapag naging mabuti at the end of the day, tuloy-tuloy yung kanyang kabutihan. Now we pray. Now ito yung ating yung sinasabi nating panalangin natin. Yung nasusulat sa Mateo chapter 24 verse 13. We pray na tayo po ay manatiling tapat hanggang wakas. So nakita natin ang kabutihan ni Uzziah.
Pero alam niyo po ba na may nangyaring hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay? Talasasin natin dito sa, ibaba natin ang kwento dito sa verse 16. Ano po? Dito sa verse 16, makikita natin na nagbago si Uzziah. Verse 16, ito yung kwento. Ano po? Ngunit, nang si Uzziah ay lumakas, wow! Nung siya ay lumakas, tandaan natin ang kwento, sabi kanina sa verse 5, habang hinahanap niya si Amang Yahweh, pinagpapala naman siya ni Amang Yahweh. So, nang siya ay lumakas, meaning dumami ang kanyang kayamanan, tumatag ang kanyang kaharian, lahat ng kanyang mga inibig, ibinigay ni Amang Yahweh. Bakit? Nasulat. Hanapin mo ang kaligayahan mo kay Amang Yahweh at ibibigay niya ang ano? Ang nasa ng iyong puso. Salmo 37 verse 5. So makikita natin na ang pagpapala ng Ama ay may kaakibat na pagsunod. Ano po? Pero sa huling bahagi ng buhay natin, parang tayo, ano po? Nung hinahanap natin na tayo nangangailangan pa ng pagpapala ni Amang Yahweh, sunod-sunuran tayo sa Kanya. Lahat ng Kanyang mga sinasalita, ginagawa natin. At nararamdaman natin na habang sinusunod natin at ginagawang kalooban ni Amang Yahweh, umaasenso tayo, ano? Yung ating mga anak nagiging mabuti, tuloy-tuloy sa pag-aaral, nakapagtapos. Tayo nakapagpundar ng mga bagay na pinangarap natin sa buhay. Now, ang problema, maging kaya tayo ni Uzziah. Nang naipundar na natin yung mga pangarap natin. Nang narating na ng ating mga anak ang kanilang mga pangarap sa buhay. Nang nakita natin yung ating sarili, ano po, na matagumpay na. Now, darating ba ang punto na tayo magmamataas? Katulad ni Uzziah? Bakit? Sabi dito sa verse 16, ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas. Na ano pat siya'y gumawa ng kapahamakan. At siya'y sumalangsang saan? Laban kay Amang Yahweh niyang ama. Siya'y nagmataas sa kanyang sarili. Now, alam po ninyo, ang lagi nating sinasabi, kapag pumasok yung mapagmataas na pakiramdam sa ating puso, yung sinasabi nating pride, maalala natin ang kwento ng aral ng rabbi. Pride is a bad boy. Ano po? Ganitong naramdaman ni Uzziah. Napakaganda ng kanyang simula, ano po? Pero nang siya lumakas, tumatag, yumaman, wala na siyang naging kaaway sa kanyang kaharian. Siya po'y nagmataas. Now, anong ginawa niya? Itong ginawa niya. Siya'y pumasok sa templo ni Amang Yahweh upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Now, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Alam po ninyo na ang kautusan sa mga nangangalaga sa templo ng Ama ay ang mga lahi lamang ng Levita. Walang pwedeng pumasok sa templo na magsunog ng kamangyan at mangalaga doon maliban sa mga lahi ng Levita. Pero si Uzziah ay lahi ng Yehuda at siya'y hari. Pero pinanghimasukan niya ang gawaing hindi para sa kanya. Ano po? Bakit? Feeling niya kasi siyang hari. Pakiramdam niya dahil siya pinagpapala ng Ama, lahat ay pwede niyang gawin. Pero nakalimutan niya na off-limit siya sa gawain sa templo. Bakit? Hindi siya karapat-dapat na pumasok sa templo ng Ama. Gaano man siya pinagpapala ng Ama, kapag hindi ibinigay sa iyo ang pagpapalang pumasok, huwag kang papasok. Ipinagbabawal ito sa lahat ng lahi, maliban sa lahi ng Levita. Pero ito'y hindi inalintana ni Uzziah. Kaya nang ginawa niya, pumasok siya sa templo para magsunog ng kamangyan. Pero may matapang. Ang saserdoteng si Azariah, sabi niya sa verse 17, ngunit si Azariah na saserdote ay pumasok pagkatapos niya. At kasama niya 80 saserdote, ni Amang Yahweh na mga matatapang na lalaki. At anong ginawa? Kanilang hinadlangan sa Uzziah na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Uzziah, na magsunog ng kamangyan kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil ang mga ito'y para lamang sa mga saserdote ni Aaron, mula sa lahi ni Aaron, should I say. Ano po? Lumabas ka sa sanktuaryo, sabi ni Azariah. Bakit? Sapagkat ikaw ay sumasalangsang ni hindi magiging karangalan sa iyo sa harap ng Elohim. Anong sabi ni Azariah?
Mahal na haring Uziya, hindi magiging karangalan sa iyo ang magsunog ng kamangyan. Bakit? Hindi ka binibigyang karapatan ng ating Amang Yahweh na magsunog. Now, ito po ba'y tinanggap ni Uziya para siya po'y magpakumbaba? Alam po ninyo sometimes kung tayo na po ay nasa rurok ng ating mga tagumpay at ang ating pakiramdam ay lahat ng ating mga salita ay nagiging tama. Lahat ng ating mga ginagawa ay nagtatagumpay. Feeling natin tayo ay tama palagi. Ganito bang naramdaman ni Uziya? Yes. Verse 19. Nang magkagayon, sabi na si Uziya ay nag-init. Instead na siya magpakumbaba, hindi siya ay nag-init. Ano po? Meaning siya ay nag-alit. Bakit? Bakit siya pinagsasabihan ni Azariah ng ganitong kwento? Samantalang siya ang hari na pinagpapala ng ama. Pero sabi ni Azariah, hindi mo magiging karangalan ang ginagawa mo. So instead na magpakumbaba si Uziya, siya po ay nag-alit. At habang siya ay nag-iinit, anong ginawa ni Amang Yahweh? At that moment, at that instant sa loob ng templo, nang maramdaman Uziya ang galit niya sa kanyang sarili, nakita rin ni Amang Yahweh ang kasamaang ginawa ni Uziya. Alam po ninyo, hindi si Azariah ang gumawa ng hatol kay Uziya. That moment at the same time, the moment na nakaramdam si Uziya ng galit instead na pagpapakumbaba. Anong nangyari? Ang ketong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ni Amang Yahweh sa siping ng dambana ng kamangyan. That moment, pinarusahan siya ni Amang Yahweh. Ano po? Pinarusahan siya ni Amang Yahweh. That instant. Makikita natin mga kapatid ko na mula sa kanyang pagiging batang hari na pinili ng ama mula sa kanyang mga magulang, ano po? Natuto ng kabutihan mula sa kanyang ama, gumawa siya ng kabutihan mula sa kanyang pagiging batang hari. Tinuruan siya ni Zechariah na propeta. Siya naging mabuting hari, pinagpapala siya ng ama. But dumating yung punto na siya po'y nagmataas sa kanyang sarili. Pero bagamat ganon, binigbigyan siya ng pagkakataon ng ama sa sinabi ni Azariah, Uziya, hindi mo magiging karangalan ang gagawin mo. Pero instant na magpakumbaba, mga kapatid ko, nakaramdam siya ng tinatawag nating galit sa kanyang sarili dahil sa kanyang pride. Ano po? That moment, tinarusahan siya ni Amang Yahweh. Anong nangyari sa kanya? Siya po'y nagkaroon ng ketong. Ano po? At alam po niyang naging kwento? Verse 21. At si Uziya na hari ay nagkaketong hanggang kailan? Hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. At tumahan sa bahay na bukod dahil sa may ketong sapagkat siya nahiwalay. Saan? Sa bahay ni Amang Yahweh. Ano po? Siya nahiwalay sa bahay ni Amang Yahweh. Alam po ninyo, ni-research ko kung kailan nangyari ang pagkaroon ng ketong ni Uziya. Ayon sa kwento na nabasa ko sa internet, siya po ay nagkaketong doon sa huling halos 10 taon ng kanyang huling paghahari. Naghari po siya ng 52 years. Ano po? So ang kanyang edad, 52 plus 16 is 68. Pero kung bibigyan natin ayon sa kwento ng internet, siya po ay nagkaketong 10 years before sa kanyang kamatayan, which is siguro nasa 58 yung kanyang edad or 56. More than 10 years ang kanyang naging parusang pagkaketong. Now, namatay po siyang may ketong. Na-imagine natin ang mabuting hari na namatay sa pagkaketong. Now, makikita ba natin na humingi ng pagpapatawad si Uziya? Natandaan natin ang kwento, ang nagbigay ng hatol sa kanya that moment, ano po? Ay si Amang Yahweh. Pero hindi natin nakita o narinig na nagsisi si Uziya. Now, may mga ganitong kwento na rin ba na nangyari? Yes. Maalala niyong kwento kay Jeroboam? Na siya'y pinatuyo ang kanyang kamay dahil na kanyang nagalit doon sa propeta nang sabihin niyang siya nagkakamali. Totoo po yun. That moment, humingi ng tawad si Jeroboam. At that moment din, pinagaling siya ni Amang Yahweh. So makikita natin ng kwento na ang pagpapatawad ay binibigay saan? Sa humihingi ng kapatawaran. Pero dito sa kwentong ito, for almost 12 years kung tama ang internet,
Hindi humingi ng tawad. I believe, si Uzziah, bakit? Ang hatol ni Amang Yahweh sa kanya na ketong ay hindi tinanggal sa kanya. Namatay siyang may ketong at nahiwalay sa mga bahay ng hari. Hindi po siya tumira sa bahay ng hari dahil alam niyo ang ketong nakakahawa ng panahon nila. Pinagtayuan po siya ng isang bahay sa kanya, hiwalay sa bahay ng hari. Yun po ang naging buhay ni Uzziah for the rest of his life hanggang sa mamatay siya. So makikita natin ang kwento mga kapatid na hindi yung pinagmulan natin ang bibigyang diin ng Ama sa ating buhay, kundi kung paano tayo nabubuhay araw-araw and at the end of the day. Kapag tayo nagagawa ng kasalanan, naalala ba ni Amang Yahweh ang kabutihang ginawa ni Uzziah? Hindi po. That moment, pinarusahan sa ni Amang Yahweh. Maalala natin ang kwento na sinasabi ng Ezekiel. Maalala yung sinasabi ng Ezekiel? Ezekiel chapter 18. Anong sabi ng Ezekiel chapter 18 na pinag-aralan natin nung nakaraan? Ito ang nakakatakot na magawa natin mga kapatid ko. Nabuhay tayo ng mabuti sa ating mga araw and then at the end of the day, sa huling bahagi ng ating buhay tayo magkakasala. And worse, makakalimutan nating humingi ng kapatawaran. Bakit? Maaaring hindi ibinigay sa puso ni Uzziah ang paghingi ng kapatawaran. Alam niyo po, sabi dito sa Ezekiel chapter 18 verse 24, ito ang kwento ng Ezekiel 18:24. Sabi po niya sa 18:24, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran, kapag daw ang mabuting tao matuwid na pinagpapala ng Ama for the beginning of his life, katulad ni Uzziah, pinagpala siya ni Amang Yahweh, yes. Tumatag ang kanyang kaharian, yes. Yumaman si Uzziah, yes. Lahat ng mga hawakan ni Uzziah masenso o kaya pinagpala, yes. Si Uzziah yun. Pero nang tumalikod si Uzziah sa katwiran ng Ama na ibinigay sa kanya, anong nangyari? At gumawa ng kasamaan. At gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao. Mabubuhay baga siya? Nung sabi ni Ezekiel, walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon mamamatay siya. Hindi pa sisingilin ni Amang Yahweh ang kasalanan, sisingilin niya. Pinarusahan siya ni Amang Yahweh, mga kapatid ko, that moment, that instant. Pero binuhay pa siya ni Amang Yahweh for more than 10 years. Bakit? Hindi siya pinatay kaagad. Bakit? Ito yung sinasabi natin palagi. Si Amang Yahweh ay mapagpatawad at naghihintay na mga gustong humingi ng pagpapatawad. Ano po? Pero naalala ba ni Uzziah ang humingi ng kapatawaran? Hindi po. Ezekiel 28 verse 17. Ito ang kahalintulad din ni Uzziah. 28:17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Dahil sa kanyang kayamanan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Ito ba'y ginawa ni Amang Yahweh kay Uzziah? Yes. Nabulag si Hezekiah sa pagpapalang tinanggap niya kay Amang Yahweh. Maalala natin ang kwento doon sa Proverbio, chapter 30 yata yun. Anong sabi niya dito sa Proverbio? Dalawa ang kahilingang hinihiling ko sa iyo, sabi niya sa Proverbio. Ano po? Proverbio chapter 30 verse 7. Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo, Amang Yahweh, sabi niya, huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Bago ako mamatay, sabi ng sa kawikaan ni Agur sa Proverbio o kawikaan. Dalawang hinihingi ko sa iyo, Amang Yahweh, bago ako mamatay, sabi niya. 1, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Bigyan mo ako ng pangangailangan kong sapat. 9, baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino si Amang Yahweh? Anong sabi niya? Baka ako yumaman. Makamtan ko ang lahat ng aking pangarap sa buhay.
makapagpatayo ako ng aking mansyon, makabili ako ng mga sasakyan, magkaroon ako ng maraming pera sa bangko, makabila ako ng napakaraming ari-arian. Lahat ng aking mga hapagkainan ay puno ng pagkain. Ang aking mga anak ay maayos. Walang problema sa karalitahan. Baka sabihin ko sa aking puso, sabi ni Agur, sino si Amang Yahweh? Meaning baka siya ay magmalaki. Ano po? Ito ba'y naramdaman ni Uzziah? Yes. Father, forbid, mga kapatid ko, na mangyari sa atin. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi dito sa unang Korinto chapter 10 verse 12. Unang Korinto chapter 10 verse 12. Unang Korinto chapter 10 verse 12. Sabi niya dito sa unang Korinto, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Sa atin ngayon, sa ating panahon, ito isinulat para tayo matuto. Sa atin na nagsasabi na tayo may pananampalataya, mag-ingat po tayo. Baka at the end of the day, tayo ay mabuwal sa pananampalataya. Huwag naman sana. Huwag nating maliitin ng mga nakikita nating kabataan natin ngayon, yung ating mga kapatid sa pananampalataya ng mga baguhan, na masabi natin sila may hina sa pananampalataya at tayo'y matagal na sa pananampalataya. Baka sinasabi natin sa ating sarili, tayo ay matatag na. Mga kapatid ko, hindi po natin masasabi. Maalala ko sinabi ng asawa ko, kung maging si Pedro, na kasama-sama ng rabay, kumakain kasama ng rabay, natutulog na kasama ng rabay for more than 3 years, ipinagkaila ang rabay ng 3 ulit dahil gusto niyang mabuhay. Tayo pa kaya? Ano po? Tayo pa kaya na hindi natin nakita kung gaano kadakil ang ating rabay? At narinig lang natin ang kwento. Ano po? Sabi pa ng ibang kwento, sabi ni Apostol Saulo, hindi pa kayo nagbubo ng dugo dahil sa pananampalataya. Kaya huwag niyong sabihin na tayo matatag na sa pananampalataya. Ang lagi nating ipanalangin, Father, sabihin, Amang Yahweh, naway manatili ang aking pananampalataya, gaano man ang hirap na dumanas sa akin. Yun ang ipanalangin natin. Ano po? So ito po yung kwento ng Uzziah. Gaano kalaki ang naging kasalanan ni Uzziah at hindi siya nakahingi ng kapatawaran? Si Uzziah lamang po ang makakasagot. Is your shame bigger than Father Yah? Now, sa ating panahon, gaano kalaki ang ating mga kasalanan kung mayroon man? At ito'y hindi natin kayang ipagsabi kay Amang Yahweh at ihingi ng kapatawaran. Mayroon ba tayong kinikilkil sa ating damdamin, sa ating puso? Na kasalanang nagawa at hindi natin may kumpisal sa ating Amang Yahweh na ihingi ng kapatawaran? Tayo lamang po makakasagot. Ano po? Gaano kalaki ang ating kasalanan at kahihiyan sa ating sarili? Ito ba'y mas malaki kaysa sa pagpapatawad ni Amang Yahweh? Kay Uzziah, mas malaki yung kanyang kahihiyan. Mas malaki yung kanyang naging pride kaysa pagbabalik loob. Ano po? Sabi nga dito sa Proverbio chapter 16 verse 8. Proverbio 16 verse 8, ito yung kwento. Nawa, huwag itong mangyari sa atin. Ulitin ko, ito isinulat para tayo ay matuto. Father, forbid, magaya natin si Uzziah. Kawikaan 16:18, sabi niya, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan. Pride, pagmamataas, kapalaluan, at ang mapagmataas na puso ay sa pagkabuwal. Wag naman po sana gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man kalaki ang ating kahihiyan, ito po hindi may ikukumpara sa laki ng pagmamahal at pagpapatawad ni Amang Yahweh. Ano po? Sumunod na kwento. Ito naman ay reverse ni King Uzziah. Isa rin tong hari. Ano po? Actually, ito yung pinakamatagal na naghari sa lupa sa bayan ng Yehuda. At ayon sa kwento, siya yung pinakamasamang naghari sa angkan ng Yehuda. Sa mga women's ministry siguro kilala nila ito, I pray na sa ating men's ministry at sa ating mga deacon na kilala nyo ang kwento
ng mga hari. Now, ayon sa kwento, siya yung pinaka masamang naghari. Now, mababasa natin kung bakit siya tinawag ng pinakamasama. Siya rin yung pinakamatagal na naghari. Ha? Tama kayo, narinig ko yung aking asawa na nagsalita. Si Manase. Tama po. Now, dito sa pangalawang Kronikas, chapter 33, simulan natin ang kwento ni Manase. Ano po? Pangalawang Kronikas, chapter 33. Kasi kung kayo po'y nakikinig sa aral, matututo kayo sa kwento. Ano? Para kayo nakikinig ng history. Ayan. Ha? Chapter 33. Si Haring Manase. Si Manase ay may 12 taon nang siya magsimulang maghari at siya ay nagharing 55 taon sa Jerusalem. Sabi ko nga sa inyo Ha? Si Manase yung pinakamatagal na naghari. 55 years. At 12 years siya nang maghari siya. Si Uzziah, 16 years old, naghari ng 52. So namatay siya ng 68. Si Manase, 12 nang maghari, 55 na naghari, so 67 siya nang mamatay. Ano po? Pero ito'y kabaligtaran ni Uzziah. Ano po? Si Manase is evil to the bone. Yan po si Manase, evil to the core. Basahin natin ng kwento. Verse 2, siya'y gumawa ng masama sa paningin ni Amang Yahweh, ayon sa mga karumal-dumal na mga bansa na pinalayas ni Amang Yahweh sa harap ng mga anak ni Israel. Now, kaninong anak si Manase? Now, kilala nyo si Hezekiah? Yes, si Hezekiah na humingi ng 15 years na buhay kay Amang Yahweh? Yes, yun si Hezekiah. At si Hezekiah ay ipinanganak niya si Manase o naging anak niya si Manase. Kailan? Doon sa ibinigay na dagdag na buhay ni Amang Yahweh. Ano po? Tandaan niyo ang kwento, nagkasakit si Hezekiah, ano po? Humingi siya ng kagalingan kay Amang Yahweh, pinagaling ba siya? Yes. At dahil dito, binigyan pa siya ng 15 years. Doon sa huling 15 years ng buhay ni King Hezekiah na mabuting hari, doon niya naging anak si Manase. Ano po? Ayon sa kwento, siya ang pinakamasamang naghari. Bakit siya naging masama? Sapagkat kanyang itinayo ang mga mataas na dako na iginiba ng kanyang amang si Hezekiah. Nagtayo ng mga Baal, ng mga Asera, at naglingkod sa mga yaon at sa lahat ng mga natatanaw sa langit. Nagtano ng mga dambana sa bahay ni Amang Yahweh. Nagtano pa siya ng dambana ng kanyang imaheng Diyos sa loob ng templo. Ano po? Ganun niya sinalaula ang templo ni Amang Yahweh. Na sinabi ni Amang Yahweh na ilalagay niya ang kanyang pangalan magpakailanman. Ano pang ginawa niyang kasamaan? Kanya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng Himnon, katulad ng karumal-dumal na ginawa ng mga naglilingkod kay Molok. Anong ginawa niya? Yung kanyang mga anak, ano po? Inalay niya sa kanyang Diyos na si Molok para sunugin. Now, mayroon bang responsibilidad? Yes. Siya yung ama na nagsunog ng kanyang mga anak. Ano po? Verse 9, at iniligaw ni Manase ang Yehuda at ang mga taga-Jerusalem na ano pa'y sila nagsigawa ng higit na sama kaysa sa ginawa ng kanyang bansang mga nilipol na bansang nilipol ni Amang Yahweh sa harap ng mga anak ni Israel. Ano po? Hindi lang siyang gumawa ng karumal-dumal. Iginuyo din niya ang buong Jerusalem at Yehuda. Wow! Ano po? At ayon sa kwento, maraming pinagpapatay si Manase. Ganito kasama si Manase. Siya ay naging birdugo ng mga tunay na mga nananamba sa kanyang panahon. Nagpatayo siya ng mga ribulto, ginuyo niya ang bayang Israel sa pagsamba sa mga imahe at mga Diyos ng kanyang mga pinatayong mga ribulto. Hindi nakita ni Manase sa kanyang sarili na mali ang kanyang ginagawa. Evil to the core si Manase. Yan po si Manase. Yan po. So, anong ginawa ni Amang Yahweh? Ito, alam nyo, purihin ang ating Amang Yahweh.
lagi nating sinasabi, Father Yahweh is just in everything that He do. Sa lahat ng mga ginagawa ni Amang Yahweh, nagbibigay siya ng hustisya at ang kanyang hustisya ay katotohanan at sapat. Anong ginawa ni Amang Yahweh? Hindi niya pinatay agad si Manase. Katulad ng ginawa kay Uzziah. Hindi niya pinatay nang siya magkasala. Anong ginawa kay Uzziah? Eto. Verse 10. Si Manase. At si Amang Yahweh ay nagsalita kay Manase at sa kanyang bayan. Ngunit niwalang bahala ni Manase. Sabi niya, nagsalita si Amang Yahweh. Pero narinig ba ni Manase? Hindi. Alam niyo, we pray na hindi mangyari sa atin to na ang ating mga gawang kasalanan, anong tawag dito? Maging bato sa ating puso at hindi na tayo marunong kumilala ng tama at mali. Father Yah forbid, po? Alam nyo, pag araw-araw natin ginagawa ang paggawa ng kasalanan, ito'y nagiging parang bakal sa puso natin. Na kapag tumagal, hindi na natin mapagsino kung mali pa ang ating ginagawa. Po? Sabi ko nga sa inyo, sana, Father Yah forbid, dumating ang punto na kapag tayo na sa ganong rurok ng ating buhay, may ipadala si Amang Yahweh sa atin na baguhin ang ating pananaw. Sana. Po? Sana. Po? Ito'y ginawa ni Amang Yahweh kay Manase? Yes. Ito'y ginawa niya kay Uzziah? Yes. Ang tanong, paano natin tatanggapin ang salita ni Amang Yahweh sa atin mula sa sinugo sa atin? Yun ang tanong. Si Uzziah, nang sinabihan siya ni Azariah, hindi nagpakumbaba si Uzziah. Kaya itinuloy ni Amang Yahweh ang parusa sa kanya. Si Manase na evil to the core, pinagsabihan siya ni Amang Yahweh, pero nakinig ba si Manase? Hindi. Anong ginawa kay Manase? Ito, verse 11. Kaya, anong ginawa ni Amang Yahweh? Hinimok ni Amang Yahweh ang hari ng Ehipto. Now, ito yung sinasabi natin na gagamitin ni Amang Yahweh ang sino mang gusto niyang gamitin para parusahan at kunin ang kanyang tinatawag na hustisya. Verse 10. Anong ginawa? Kaya dinala ni Amang Yahweh sa kanila, hindi pala Ehipto kundi Assyria, ang mga punong kawal ng mga hukbo ng hari sa Assyria na siyang nagdala kay Manase na may mga tanikala. So, nalupig si Manase. Nahuli, ikinadena. At anong ginawa siya? Ginapos at dinala sa Babylonia. Dinala sa Babylonia. So, pinahirapan si Manase. Tinanggal yung kanyang pagkahari. At dinalang nakakadena sa Babylonia. Nakulong siya for how many years? Pinighati siya. Now, alam po ninyo, mabuti, anong pong sabi niya dito sa Aklat ng mga Awit, chapter 119. Ito ang sabi sa Aklat ng mga Awit, chapter 119. Ito ang sabi niya sa Aklat 119, verse 72 yata o 69. 119. Sabi niya dito, verse 71. Sabi niya, mabuti sa akin na ako'y napighati. Mabuti, sabi ng awit. Sa akin na ako'y napighati. Mabuti Amang Yahweh, sabi na ako'y pinadala mo sa Babylonia, sabi ni Manase. Mabuti. Masasabi kaya natin na mabuti yung parusang ibinigay sa atin ng Amang Yahweh? Probably, kung dumating yung punto na nangyari ito sa akin para makita ko ang aking pagkakamali, sasabihin ko rin, mabuti Amang Yahweh sa akin na ako'y napighati. Bakit? Dahil sa aking pagkapighati, nakita ko ang aking pagkakamali at natutunan ko ang mga palutuntunan mo. Sabi niya, mabuti sa akin na ako'y napigati upang aking matutuhan ang mga palutuntunan mo. Ito ba yung nangyari kay Manase? Yes. Verse 12. At nang siya'y nasa pagkapighati, anong nangyari? Siya'y dumalangin kay Amang Yahweh niyang ama. Wow! Evil to the core. Pero gaano ang kahihiyan ni Manase para siya'y humingi ng pagpapatawad kay Amang Yahweh? Siguro nung una, hindi makatingin si Manase doon sa kalangitan. Maalala niyo yung kwento doon sa kwento ng rabay? Yung isang pariseo at yung isang maniningil ng buwis?
Yung maniningil ng buwis na nananalangin at kinukumpara ang kanyang sarili doon sa maniningil ng buwis. At yung maniningil ng buwis ay hindi makatingin sa langit. At dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, patawarin mo ko, Amang Yahweh, sa akin dahil ako isang makasalanan. Ganito ang nangyari kay Manase. Ano po? Maaring dinadagukan din ni Manase ang kanyang dibdib nung siya nanalangin. Sabi niya, siya ay nagpakumbabang mainam sa harap ng ama ng kanyang mga magulang. At siya ay dumalangin. Maaring siya ay dumalangin na umiiyak. Now, maalala niyo ang kwento na ang sino mang dumadalangin umiiyak ay hindi tatalikdan ni Amang Yahweh. Itong sabi niya dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 34, verse 18. Isulat niyo mga kapatid ko, kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Chapter 34, verse 18. Ang sabi dito sa Aklat ng Mga Awit, 34:18, sabi niya, si Amang Yahweh ay malapit sa kanila na na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising puso. Ito ba'y nakita ni Amang Yahweh kay Manase? Yes. Nang makita ni Amang Yahweh ang paghihimutok ni Manase, ang pagpapakumbabang loob ni Manase, anong nangyari? Verse 12 o verse 13, siya'y dininig ni Amang Yahweh at pinakinggan ang kanyang pamanhik. At anong ginawa? Ibinalik siya sa Jerusalem at ibinalik din siya sa kanyang pagkahari. Wow! Alam nyo, ito'y napakagandang pagbabalik loob. Ano po? Ibinalik ni Amang Yahweh ang kanyang pagkahari at anong nangyari? Nang magkagayoy, nakilala ni Manase na si Amang Yahweh ay siyang Elohim. Nakita ni Manase ang kanyang mga pagkakamali. Nakita ni Manase kung sino si Amang Yahweh. Naalala ni Manase yung kautusan na sinasabi si Amang Yahweh ang nagbababa, ang nagbibigay ng katungkulan at namimili ng mga hari. Si Amang Yahweh ang magtataas, si Amang Yahweh ang magbababa, si Amang Yahweh ang nagbigay, si Amang Yahweh ang kukuha. Nakilala ni Manase si Amang Yahweh. At anong ginawa ni Manase? Ni-undo niya, Ni-redeem niya ang kanyang buhay. Anong ginawa niya? Pinabagsak niya lahat ng mga pinagawa niyang mga imahe. Tinanggal niya ang mga ribultong ginawa niyang Diyos doon sa loob ng templo. Ano po? Tinanggal niya lahat yung mga ginawa niyang mga kasamaan. Dito sa verse 14. Pangalawang Kronikas, chapter 33. Ano po? Verse 16, kanyang itinayo ang dambana ni Amang Yahweh at naghandog doon ng mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan at tungkol sa mga pasasalamat at inutusan. Anong ginawa niya? Nung dati, ginuyo niya ang bayang Israel para magkasala. Ngayon, anong ginawa niya? Inutusan ang Yehuda na maglingkod kay Amang Yahweh na Elohim ng Israel. Wow! Ano po? Sa gayon, verse 20, natulog si Manase na kasama ng kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa kanyang sariling bahay. What a beautiful ending. Gaano kalaki ang kahihiyan at kasalanan ni Manase? Ito po'y napakaliit dahil naalala niyang magbalik loob sa ating Amang Yahweh. Bagamat siya po ay nagsimulang magharing evil to the core. Bagamat naging mabuti ang kanyang ama, pero hindi niya ito pinili. Now, makikita natin mga kapatid ko, na gaano man kabuti tayong mga magulang, may pagkakataon na may mga anak tayo na talagang malilihis ng landas. Ano po? May malilihis ng landas, Father, ya forbid na mangyari sa atin. Pero kung mayroon man, huwag tayong makalimot na manalangin. Evil to the core man silang katulad ni Manase. Ano po?
Pero pag makikita nila yung kapangyarihan ni Amang Yahweh, kapag ibinagsak sila ni Amang Yahweh mula sa kanilang pedestal, sila po'y magbabalik loob. And I pray na ito'y kunin nila na positibo dahil si Manase, tinanggap niyang positibo yung pagbaluktot sa kanya ni Amang Yahweh. Yung pagbagsak sa kanya ni Amang Yahweh, tinanggap po niyang kabutihan para sa kanya. Sabi nga dito sa Salmo chapter 51 verse 17. Psalm 51 verse 17. 51:17, sabi niya, ang mga hain sa Ama ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Amang Yahweh, hindi mo wawaling kabuluhan. Tama po. Nang makita ito ni Amang Yahweh kay Manase, nakita ba naalala pa ba ni Amang Yahweh ang mga naging kasalanan ni Manase? Hindi po. Ang nakita lang ni Amang Yahweh ay ang Manase na umiiyak at humihingi ng kapatawaran. Ang sabi nga sa Ezekiel chapter 18, anong sabi sa Ezekiel? Gaano man kasama ang isang nilalang. Itong sabi sa Ezekiel. Ezekiel chapter 18. Chapter 18 verse 21. Gaano man kasama ang isang nilalang. Gaano man karami ang kanyang mga naging kahihiyan. Pero kung siya'y magbabalik loob, siya ba'y mabubuhay? Yes. 18:21. Sabi niya, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga patutuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya ba'y mabubuhay? Yes. Siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. This is Manase. Evil to the core. Pero natuto pong humingi ng kapatawaran. Is his sin or shame bigger than Father Yah? Hindi po. Bagamat napakalaki naging kasalanan ni Manase, hindi po ininda ito ni Manase. Siya po'y nagbalik loob. Siya po'y kabaliktaran ni Haring Uzziah. Si Uzziah, good to the core. Mabuti po siya sa simula. Natuto siya sa kanyang si Amasya. Pero nung siya po'y nagkasala, napakalaki ng kanyang nagawang pagkakasala sa kanyang sarili na hindi niya mapatawad ng kanyang sarili at hindi siya nagbalik loob sa ating Ama. Ang kanyang naging kasalanan ay naging mas malaki sa kanya kaysa kay Amang Yahweh. Po? So makikita po natin yung contrast ng dalawa. Uulitin ko, ito'y isinulat sa atin para tayo matuto. Hindi man naging maganda ang simula ng ating kwento ng buhay, pero sana wag ito'y maging dahilan para tayo ay wag magpatuloy sa pananampalataya. Yung magiging ending natin ang tinitignan ng Ama. We pray na at the end of the day, lagi natin sinasabi, Mateo 24 verse 13, ang manatiling tapat. Ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Po? Now, sumunod na kwento. Meron pang isang kwento. Po? Sabi pa dito sa 66 verse 2, dagdag ko pa kay Isaiah 66 verse 2. Ito pa ang dagdag. Bago tayo puntahan sa final na kwento. Isaiah 66 verse 2. Sabi dito, sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay. Na si Amang Yahweh nagsasalita. Lahat daw na nakikita natin dito sa kalupaan at sa sangkalangitan, si Amang Yahweh ang gumawa. At sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ni Amang Yahweh. Lahat ito'y ginawa ko, sabi ni Amang Yahweh. Ngunit, sabi ni Amang Yahweh, ang taong ito ay titignan ko, pero higit sa lahat, sabi ni Amang Yahweh, bagamat ito'y ginawa ko, pero higit sa lahat, sabi ni Amang Yahweh, ang titignan ko, sabi niya, sa makatwid bagay, ang dukha at may pagsisising loob at naginginig sa aking salita. Pag sinabing dukha, hindi ibig sabihin dukha sa kayamanan, no. Dukha meaning low in spirit, mapagpakumbabang loob.
Kailangan kong palitan ng duka rito. Ang ibig sabihin ng duka rito ay mapagpakumbabang loob. Ano po? Low in spirit, meaning may mababang puso. May mababang puso, pagsisising loob at nanginginig sa aking salita, meaning natatakot sa salita ng Ama. Ito raw ay titignan ng Ama sa lahat ng kanyang mga nilikha. We pray, itaas natin ang ating mga kamay, na kasama tayo dito, nabibigyan ng Ama ng pagsisising puso, mababang loob at nanginginig sa paggawa sa salita. Sana kasama tayo. Ano po? Sana kasama tayo. Ano po? Hallelujah. Now, ang final kwento. Dumako naman tayo sa bagong tipan. Now, sa tingin ninyo, aling kwento ang qualified dito sa ating tema? Ang iyong kasalanan ba o ang iyong kahihiyan ay mas malaki kay Amang Yahweh? Now, kaninong kwento tayo kukuha? Kung ito ay gagawin ko sanang examine, siguro kanya-kanya kayo ng sagot. Sino kaya makakapagbigay ng tamang kasagutan kung anong kwento ang ibinigay ng rabbi sa atin? Aklat ng Lucas. Ayan. Sinong sa kwento sa Lucas? Nabasa niyo ba ang buong kwento, ang buong chapter ng Lucas? Chapter 1 hanggang chapter 24? Hindi pa. Kung hindi niyo pa nabasa ang aklat ni Lucas, hindi niyo alam ang kwento. Ano po? Ang kwento mga mag-aama ang tema. Sino ang kwento? Dalawang magkapatid sa kanilang ama. Ayan. Hindi niyo maalala ang kwento? Ang alibughang anak. Yun ang kwento. Ayan, sabi ng asawa, alam ko na, the prodigal son. Ayan, alibughang anak. Chapter 15, verse 11. Ano po, ng aklat ng Lucas. Ano po, ito yung pinakamagandang kwento tungkol sa ating pinag-uusapang tema. Ang iyong kasalanan ba o ang iyong kahihiyan ay mas malaki kay Amang Yahweh? Father, forbid, wag naman po sana. Now, alam po natin ang lahat ng kwento ng alibughang anak. Again, kung mapapansin natin, pride ang simula kay Uzziah. Pero hindi po siya nakapagpalit loob. Kay Manasseh, pride din. Pero at the end of the day, nilunok ni Manasseh ang kanyang pride. Now, dito sa kwento ng alibughang anak, pride din. Now, ang kwento rito siya ay nabubuhay na kasama ng kanyang kapatid sa kalinga ng kanyang ama. At siya ay naging maayos ang buhay. Pinagpapala siya ng kanyang ama. Lahat ng kanyang mga pangangailangan ibinigay ng kanyang ama. At dahil dito, siya ay naging mabuting ama o naging mabuting anak. Ang kanyang ama, on the other hand, siyang naging mabuting ama. Ano po? Pero dumating ang punto na sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ko na kailangan ng aking ama. Ano po? Now, dumarating ba ito sa atin mga kapatid ko? Father, forbid, wag naman sana. Pero kung ito yung mangyari man, matuto tayo sa kwento. Ano po? So, sinabi niya sa kanyang sarili na aalis na siya sa kalinga ng kanyang ama. Ano po? Sinabi niya sa kanyang sarili na aalis na sa kalinga ng kanyang ama. Anong sinabi niya? Verse 12, chapter 15. Sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan para sa akin. Meaning sabihin Ama ko, wala na akong pakialam sa iyo, ibigay mo na yung aking pag-aari. Now, sa kabutihan ng kanyang ama, ibinigay naman ng kanyang hiningi. Ibinigay ng ama ang kanyang hiningi. Now, ito ba yung nangyayari sa atin? Kapag alam nyo, dumarating sa punto na feeling natin, kaya na natin mamuhay sa mundo. Kaya na natin magsarili. Ano po? Dumarating ba ito sa punto sa atin? Yes. Now, ang punto rito, ilagay natin ang ating sarili bilang tayo yung anak at ang ating ama ay si Amang Yahweh. Nang tayo ay kinalingan ng ama, ibinigay ang lahat ng ating mga hinihingi, umasenso tayo, tumaba tayo, meaning lahat ng ating hinawakan ng mga kamay, umasenso, pinagpala, tumaas yung ating mga posisyon sa ating mga trabaho, nakapagpundar tayo ng ating mga bahay, ng ating mga ari-arian. And then dumating sa punto, sinabi mo kay Amang Yahweh, kaya ko na to. Huwag ka na makialam sa buhay ko, kaya ko na to. Nasasabihin mo ba ito kay Amang Yahweh?
Now, hindi mo sasabihin mga personal na gano'n, ano po. Pero sa iyong mga salita at sa iyong mga gawa, sinasabi mo, hindi mo na kailangan si Amang Yahweh. Now, maalala natin yung sinabi kanina doon sa proverbio, yung kanyang kahilingan. Amang Yahweh, sabi niya, wag mo akong papagyamanin dahil baka kung ako'y mabusog, sabihin ko, sino si Amang Yahweh? Itong ginawa ng anak. So, siya'y umalis. Ang nangyari, inubos yung minana niyang kayamanan. Siya'y napalungi. Ginawa sa ibang mga bagay na hindi dapat. Karapat dapat na pagbuhusan ng kayamanang ibinigay ng kanyang ama. At dumating yung punto, sabi niya, verse 14, nang magugol na niyang lahat, nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupang yaon at siya nagpasimulang mangailangan. Nagkaroon siya ng pangangailangan. Ano po? At verse 15, pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupang yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Now, sa lahat ng mga karumal-dumal, ginamit ng ating rabay ang hayop na baboy para ipakita yung kasamaang ginawa ng anak nang siya humiwalay sa kanyang ama. Ano po? Makikita natin na ang anak na ito na nahiwalay sa kanyang ama ay hindi pinagpala. Maalala natin ang kwento ng rabay. Sabi niya, kayo'y mga sanga at ako ang puno. Kapag kayo'y nahiwalay sa sanga, kapag kayo'y nahiwalay sa puno, kayo'y hindi magbubunga. Now, itatalikod ba natin ang ating sarili doon sa nagbigay sa atin ng pagpapala at sasabihin natin sa kanya, hindi ka na kailangan? Father, forbid, Anong nangyari? 16, ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan sa mga ipa na kinakain ng mga baboy, ngunit walang tao magbigay sa kanya. Verse 17, tanong, gaano kalaki ang kanyang kahihiyan? Ito ba'y mas malaki kaysa sa pag-ibig ng kanyang ama? Yun ang katanungan, Verse 17, sabi niya, datapwat nang siya makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y namamatay ng gutom. Verse 18, magtitindig ako at paruroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. Now, gaano kalaki ang ating kahihiyan para hindi magbalik loob sa ating Amang Yahweh na naghihintay? Ito po yung katanungan ng ating Rabbi. Is your shame greater than Father Yah? Ang atin bang kasalanan o kahihiyan ay mas malaki kaysa sa pagpapatawad ng ating Ama na naghihintay sa atin? Dito sa alibughang anak, naalala lang niya ang kanyang ama. Kailan? Nung siya po'y walang-wala na. Nung siya po'y nasa kabagabagan na, nung siya po'y naghihikahos na at wala na siyang makain, doon niya naalala ang kanyang ama. Now, sa atin kayang panahon, kailan natin maaalala ang ating ama? Kung tayo din ay walang-wala na? Hihintayin pa ba natin na mangyari sa atin na tayo ay said na said, walang-wala, saka natin maaalala ang ama? Alam niyo mga kapatid, ito'y mga kwentong isinulat sa atin para tayo ay matuto. Ano po? Sulat ni Hosea, sulat ni Manase, at sulat ng alibughang anak. Now, naramdaman ba ng anak na mas matimbang ang pagmamahal ng kanyang ama kaysa sa kanyang naging kasalanan? Yes. Anong ginawa niya? Verse 20, siya'y nagtindig at bumalik siya sa kanyang ama. Alam niyo po ang kagandahan dito? Samantalang siya'y malayo pa, ay natanawan na siya ng kanyang ama. Now, paano siya natanawan ng kanyang ama? Ano po ang kwento rito? Bakit? Instead na siya yung unang makakita sa kanyang ama, yung ama ang nakakitang una sa kanyang anak. Bakit? Ano bang ginagawa ng ama magmula nang umalis yung kanyang anak? Andun po siya naghihintay sa may dungawan.
Tinitignan sa malayong daan ang pagdating ng kanyang anak. Alam niyo mga kapatid ko, ito'y isinulat at sinalita ng rabay para ihalin tulad ang pagmamahal ni Amang Yahweh sa atin ng kanyang mga anak. Tayo ba yung alibughang anak? Yes. Tayo, yung mga anak na pinagpala, pinakain, ibinigay ang lahat ng ating mga pangangailangan, inaruga, kinalinga. Pero dumating ang punto na sinabi rin natin sa ating Amang Yahweh, Amang Yahweh, pabayaan mo muna ako. Hayaan mo muna akong mabuhay sa aking sarili. Hindi mo na kita kailangan. Dumating din tayo sa puntong ganoon. Bakit? Sa mga nagawa nating kasalanan, hindi natin kasama si Amang Yahweh. Sa mga nagawa nating maling desisyon, hindi natin kasama si Amang Yahweh. Tayo ang nagdesisyon lang sa ating sarili. Sa mga nagawa nating mali, tayo ang gumawa ng mga sarili nating mga desisyon. Tayo ang gumawa ng kasalanan, hindi kasama si Amang Yahweh. Wala si Amang Yahweh sa kwento nang gumawa tayo ng mga kasalanan. Nang pinagpapala tayo ng Ama, kasama si Amang Yahweh sa kwento. Pero nung tinalikuran natin ang salita ng Ama, kinalimutan natin ang kanyang mga payo, tayong gumawa ng sarili nating kahihiyan. Tayong gumawa ng sarili nating kasalanan, tayong humukay ng ating sariling libingan. Nawang tanong, darating ba ang punto na ipapaunawa sa atin ng Ama ang ating mga kahihiyan at kasalanan? Yes, I believe so. Nawang tanong, gaano kalaki ang ating kasalanan at kahihiyan? Tayo ba'y magbabalik loob? Katulad ng ginawa ni Manase at katulad ng ginawa ng alibughang anak nang sinabi niya, siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, pero malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama. At anong ginawa? Ang ama ay nagdalang habag at tumakbo. Sinong tumakbo? Hindi yung anak. Yung ama na naghihintay araw at gabi sa pagdating ng kanyang anak, at siya'y niyakap sa liig at siya'y hinagkan. Gaano kalaki ang ating kahihiyan at kasalanan? Mas malaki ba ito kaysa kay Amang Yahweh? Huwag naman po sana, mga kapatid ko. Ano po? Huwag naman po sana. Gaano man kalaki ang ating pagkukulang, gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan, bigyan natin ng puwang ang pagbabalik loob. Ganon din sa ating mga mahal sa buhay. Gaano man kalaking nagawa nilang kasalanan sa atin kung meron man. Gaano man kalaking nagawang kahihiyan ng ating mga anak kung meron man. Maging gaya tayo ng ama dito sa alibughang anak na kwento. Ng kanyang ama ay naghihintay araw at gabi. Ganon din tayo dahil ang ating amang nasa langit, ganon siya sa atin. Gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, sabi nga na sa Isaias, gaano man kalaki ang inyong kasalanan, ito man ay maging katulad ng mapulang iskarlata. Kayo magbalik loob, sabi ng Ama, at kayo gagawin kong parang pinaputing niebe. Ano po? Ang tanong, matutunan natin na tayo po'y magpakumbabang loob. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 18 verse 4, Mateo 18 verse 4, Mateo 18 verse 4, sabi ng rabay, sino ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kung matututunan daw natin ang karakteristik ng isang bata, ang bata ay hindi marunong magtanim ng anumang galit sa kanyang sarili, kundi ito'y laging mapagpakumbabang loob, mababang puso. At sabi ng ating rabay, kung ito'y ganito kayo, ano po? Kayo ang pinakadakila sa kaharian ng Ama. We pray, ano po, nagaano man yung ating mga nagawang pagkakamali in this life, kung mayroon man tayong mga pagkakasalang, hindi pa natin nasasalita kay Amang Yahweh, hindi na ihihingi ng tawad, na siyang hindi nakapagpapatulog sa atin sa gabi. Mga kapatid ko, ang ating Amang Yahweh ay naghihintay since the beginning na nagawa mo ang kasalanan na tao. Kasalanan na yaon. Hinihintay niya, kapatid ko, na tayo ay magbalik loob at ihingi ng kapatawaran ng anumang kasalanan na ating nagawa sa buhay na ito. Huwag nating dalhin sa ating hukay ang nagawa nating kahihiyan. Ito ay napakaliit kung ikukumpara natin sa napakadakilang pag-ibig ng ating Amang Yahweh. Ano po?
Kaya sabi niya sa unang John chapter 2 verse 1, First John chapter 2 verse 1. First John chapter 2 verse 1, sabi niya, mumuntikong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung sino man ay magkasala, may tagapamagitan. Ang dahilan kung bakit namatay ang rabay sa tulos, para ipaunawa sa atin na gaano man kalaki ang nagawa nating kasalanan at kahihiyan, ito'y magiging napakaliit doon sa kamatayan ng rabay at nagbubo ng dugo doon sa pulos. Ipinapaunawa sa atin ang kanyang mga aral. Mas malaki ang kanyang paghihirap na ginawa kaysa sa ating mga nagawang kasalanan. Mas malaki ang kanyang pagbububo ng dugo na kabayaran kaysa sa ating mga nagawang kahihiyan. Ano po? And then verse 2, siya, meaning ang rabay, ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Totoo. Kung maaalala natin na tinanggap ng rabay ng buong puso ang kanyang pighati, ang kanyang hagupit 39 times. Ang insulto ng mga tao na nagdura sa kanya, humagupit sa kanya para lang sa atin. Siya yung ating pampalubag loob. Kaya walang malaking kahihiyan, walang malaking kasalanan ang masigit sa pagmamahal ng ating Amang Yahweh at sa kamatayan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng Rabbi. And we pray na sa atin na nakarinig ng kanyang kwento, sana maunawaan natin na walang malaking kasalanan o kahihiyan na nagawa natin sa harapan ng Ama ng masigit sa malawak at dakilang pagpapatawad at pagmamahal ng ating Ama na kanyang ibinibigay sa atin at naghihintay siya magmula nung nakagawa tayo ng kasalanan at ang kamatayan ng rabay na nabubo ang kanyang dugo sa tulos para hindi natin hingin ng kapatawaran sa mga kasalanan at kahihiyan na ating nagawa sa buhay. Magkaroon po tayo ng pagpapatawad sa ating mga sarili at magkaroon tayo ng kapayapaan at reconciliation sa ating mga sarili. At kung kanino man tayo nakagawa ng pagkakasal kahihiyan, and then at the end of the day, manikluhod po tayo at lumapit ng may pagpapakumbabang puso at bagbag na damdamin sa ating Amang Yahweh at hingi natin ng kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan. At alam ko po, mapagpatawad ang Ama at siya po ay naghihintay sa atin para humingi ng kanyang kapatawaran. Purihin ang ating Amang Yahweh, mga kapatid. Purihin ang ating Rabbi Yeshua sa aral na ibinigay niya sa atin. Mabuhay po ang ating Amang Yahweh. Mabuhay ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Ito po ang aral ng Rabbi, mga kapatid. At magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid.